Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po, magandang araw sa inyong lahat mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po ang inyong Kuya Pilo, si Coach Pilo Laharca, na patuloy tayong sumusubaybay sa mga pangangailangan ng ating mga tagapakinig, those who are listening right now dito sa Heartline. Kasi dito sa Heartline, pinapakinggan ang inyong nararamdaman, and we are so happy and glad that you guys are right there with us ngayon dahil tayo ay magkakasama na naman. Alam niyo naman, mga katropa, mga kabarangay, mga kaibigan, mga katoto, kachokaran, lahat, pati kaaway nyo, yayain nyo na kasi magandang mga bagay na natututunan natin dito sa Heartline. Dahil dito, tuloy-tuloy na ginagawa ang consultation, advice with the heart of the Lord sa salita ng Diyos, at tuloy-tuloy natin gagawin ito para sa inyo. Alam niyo mga kaibigan, I'm so happy dahil kasi pasok na ang April. Nako, alam niyo, nadaanan na natin yung mga nag-graduate dyan, pero kahit na ba na mabigat ang mga mataas ang presyo, mataas ang mga bagay na binibili, huwag kayong mag-aalala dahil kasi mapapansin nyo na lang, lumilipas ang araw, laging may biyaya ang Panginoon, sustained tayo. Okay. Siguro, kung tayo pupunta sa iba't ibang parte ng mundo, medyo magaan-gaan pa yung problema natin. Pero, isa sa mga bagay na siguro, kung matatalakay natin, yung Panginoon pa rin, ang Panginoon pa rin, ang gumagawa ng paraan para hindi tayo lumala. Okay? Ay, nako. Mga kaibigan at mga kapatid, welcome dito sa Heartline at napapakinggan niyo pa rin kami dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan sa AM Radio, at tuloy-tuloy din tayong nakikita sa Facebook, at kaya tayo ay teleradyo ang ating programa. You can listen to the radio, makikita niyo rin sa internet, sa Facebook. So, welcome mga kaibigan sa Heartline. Dulot pa rin at tinutulungan tayo ng Far East Broadcasting Company Philippines upang patuloy natin mapadala ang Lord sa bawat isa. Hello! Good evening, good morning, good afternoon sa iba't ibang parte ng bansa. At, iba't ibang parte ng mundo pala. Ayun. Yan. Alam nyo ba, I have a very good friend na nakasama ko noon sa Philippine Association for Christian Counseling. Very good people. Talagang mga pastora silang mag-asawa, at isa sa mga tinitingala ko ng mga tao kasi I love the way that the Lord is working in their marriage, in their ministry. Dahil talaga, ito yung mga, kung merong Christian minister na entrepreneur, ito yon. Ito yung tinitingala ko talaga. Pero kahit na mas bata siya sa akin, walang problema sa akin dahil ang special guest natin ay isa sa mga taong talagang very, very important people. Kasama siya sa board ng Philippine Association for Christian Counselors at board member din siya sa Asian Christian Counselors Association. So, this is a more international entity na kinabibilangan niya. Siyempre, ayoko nang patagalin ang magandang kaibigan natin, si Doc Adrian Gayataw. Hello! Magandang araw, Doc Adrian. Yes, magandang araw din, Coach Pilo, at magandang araw din po sa ating mga nanonood at nakikinig dito sa ating programang Heartline. Ayan, kita niyo naman kung gaano kaganda yan. Ako, makikita niyo rin yung gwapo niyang asawa. Yes. Andyan siya. Wala. Pero alam niyo,
Gwapo din yung asawa niya. Parang mukhang Kenny Guillermo ang dating. But anyway. Wow. Ayan. Kuya Kenny, hello, kamusta? At, oh, well, sige, syempre, bagay yun, ano? Konting background lang. Si Doc Adrian ay professional counselor. Meron siyang private practice na clinic ang pangalan ay Sela Clinical Christian Counseling at nagko-conduct ng psychotherapy sa may UP Town Center. At doon din siya active sa Victory Christian Fellowship, UP Town Center rin. Ano tawag doon? Yes. UP Town Center or Victory Katipunan. Victory Katipunan? Ayun. So she is working in ministry with Victory Katipunan at madali niyo siyang mako-connect doon. At siya ay counselor, resource speaker sa iba. Pagka pupunta kayo sa Facebook, makikita niyo yung mukha niya. May mga kinukonduct siyang mga trainings. Ayan, communities, campus ministries, sa mga churches, corporate din, tsaka government. Akalain nyo. Yan. Pang LGU at NGO din. Yan. So I really, really appreciate na mayroong mga taong katulad niya. Pero andito kayo ngayon with missionary care, with very important role sa pag-counsel ng mga missionaries natin. Ano? Doc Ede? Doc, by the way, ano itatawag ko sa inyo? Ate, Doc? Ano? Paano ba? Yes, kahit ano po, pwede rin pong Adrian, okay lang po yan. Yeah. Yes. Adrian, yeah. Ang ganda. Anong tawag dito? Anong nickname niyo? Na-curious ko lang. Ang tawag sa inyo ng nanay niyo nung bata kayo? So dahil mahaba yung Adrian, kaya A lang, letter A para umikli. Ay, si Doc A. So dahil mahaba nga yung Mm. Adrian, yes. Oo, doktorado po yan. Doctor of Christian Counseling. Yan. At faculty ng Master's and Certificate Program ng Counseling Department sa Alliance Graduate School. Ayun. Ay, Ating alma mater, Coach. yes, oo. Alliance Graduate School. Yan. Woo! Oo. Nagtatap po ang Alliance Graduate School sa counseling. Yes. Kaya kung gusto niyo ma-train, kung gusto niyo mag-top din, ayan. Go to Alliance Graduate School. Ay, Yes. babatiin ko mamaya mga professor, pero bago yun, Doc Adrian, ibigay ko muna sa iyo ang mic so that you can greet yung mga fans club mo. Sure ako, gustong-gusto nila marinig yung greetings mo. So, go ahead. Yes, kung fans club, syempre, unang-una dyan ang aking asawa. Sabi mo nga, Coach Pilo, kung may Kenny G, may Mike G. Si Oh, Mike kita niya. Gayan. Mike G. Oo, Oh, di ba? Diyan sila. oh. At syempre, ang aking nanay na si Mami Resi, ang aking tatay na si Daddy Aser. May kapatid akong lalaki na kung ako Adrian is Adriel. At may asawa siya na si Ricky. At may Oh, mga pamangkin ako. At yung isa ko pang kapatid, Coach Pilo, yung bunso namin si Stephanie at yung asawa niya si Dave. yeah. Ah, yan talaga ang mga kaagapay ko sa buhay, yung aking pamilya. At Yeah. kasama rin, Coach Pilo, pwedeng batiin ko na rin yung family na church family or faith community. Yung nabanggit mo nga, Victory Katipunan. At ang aming senior pastor is si Pastor Christian Flores, yung wife niya si Joanne. And Yeah. one of the leaders also my parang spiritual parents ko na rin is si Pastor Michael Paderes and si Miss Pia Paderes. At alam mo, Coach Pilo, last month, no, ngayon April, last month, we had Yeah. this world conference ng not just Victory, but every nation family Yeah. mula sa iba't ibang bansa. Yung Go So there are like Conference. yes, Go Wow. Conference, correct. May 80 plus countries represented at merong 12,000 to 13,000 people yung mula sa Pilipinas at galing din sa ibang bansa pumunta dito sa ating bansa. At Coach Pilo, since nabanggit mo kanina yung sa Asia Christian Counseling, and Philippine Association of Christian Counselors, talagang napaka lawak at yung ginagawa ng Panginoon sa Pilipinas, through the Philippines and in the Philippines, na dito sa bansa natin dahil malaya tayo nakakapag-practice ng ating mga religion or our Yes. faith, yung mga delegates mula nga dito sa Go Conference mula sa ibang bansa na restricted nation is Oh. dito sa Pilipinas is naibahagi nila yung persecution sa kanilang bansa. Oo. At ngayon mas ang effect nun sa ating mga Pilipino is
yung sabi mo nga Coach Pilo na yung sigasig natin sa gawain ng Panginoon. Now is really the time to exercise our faith here in our nation and even sa ibang bansa. So excited tayo, Coach Pilo, na yung ginagawa natin dito sa FEBC, dito sa DZAS ay kung nakakaabot man sa ibang bansa dahil meron tayong freedom dito at alam natin na hindi malilimit yung word at yung word ng Panginoon at yung gawain ng Panginoon dito lang sa Pilipinas. Ay, totoo Exciting. yan. Yeah, ang FEBC po nakakarating sa iba't ibang lugar kahit dun sa mga persecuted countries at doon sila nakakarinig ng salita ng Panginoon. Nakikita niyo every now and then makikita niyo sa Facebook yung pasalamat ng mga nakikinig dahil nakarating sa kanila ang salita ng Diyos through FEBC's broadcast all over the world. Kaya kaway-kaway, kung meron kayong Yes. mga kasamang OFW o mga taga-ibang bansa, nakakarinig din sila. Kaya greetings din dyan. Baka may kakilala kang mga taga-abroad dyan. Nakakarating tayo. Sa iba't ibang places sa Asia, iba't ibang places even sa US, sa Western, sa Saudi. Ayan, ako. Mamaya batiin ko yung mga katropa natin abroad. Doc, konting background. So, kayo po ay asawa ni Kuya si KG. Kuya Ni Mike G. MG. MG, yes. Okay, MG. Pwedeng OMG. Oo. Kuya Mike G. Kamusta na? Hello. Yan. Yes. Ayan. And may anak na kayo? Ako po ang baby. So, ikaw yung wala baby. po kaming anak, pero ako po ang baby at mga spiritual children. Ayan. Praise God, pareho tayo. Alam nyo, nakakatuwa ito, no? Dahil kasi kahit na wala kaming anak, kami ay nagiging instrumento din dun sa mga taong may problema sa mga anak. Biro nyo kung nakipag-usap kami sa iba't ibang mga tao, may iba-ibang family conditions. Grabe, the Lord is working in all of those. Naku. And praise God, may mga katulad po ninyo, Doc Adrian, na katulong sa ating mga listeners, no? Yan. Well, anyway, alam nyo, mga kaibigan, may mga katanungan na dito na nakapila. So, ibibigay ko muna yung mga questions ito bago tayo i-greet dahil alam ko, mga katropa dyan, mga kaagapay, gusto niyo na marinig ang pangalan nyo. Mamaya, greet tayo, no? So, I really appreciate you guys here now. So, heto na ang ilang mga katanungan. Ready na, Doc Adrian? Yes, ready na tayong makatulong sa mga nagtatanong sa atin. Yan, ako. Ay, eto, ang unang listener natin, ang sabi niya, eto, 19 years old po ang anak ko. Hindi ko po alam kung paano siya matutulungan dahil siya ay verbally abused. Single mom po ako at nasa abroad ngayon. Ayaw na niya pumasok sa school at wala akong magawa man lang dahil nasa malayo ako. Tama po bang mag-decide na umuwi na lang sa Pilipinas at mag-focus sa kanya? Naisip ko po kasi na paano yung finances namin. Ay, nako, Doc, this is a very, very common and difficult problem talaga. Kasi yung mga anak natin ngayon ay bukod sa nadidistract ng maraming social media, hirap na hirap din sa school. Kung wala pa yung magulang, naku, ang hirap naman nun. Sana makausap din natin yung anak, yung 19 years old. Wow. Anyway, Doc, I'll give it to you. What do you think? Ganon. What would be a good Yes, Coach Pilo, no, ang hirap nga ng sitwasyon yung bilang magulang, malayo ka sa iyong anak, tapos may pinagdaraanan, tapos maririnig mo na, di ba, isang dahilan para magtrabaho ka sa ibang bansa is para matugunan yung mga pangangailangan ng iyong anak, ng iyong pamilya. At isa na dun is mapapunta siya sa eskwelahan. Pero kung ayaw na niyang pumasok sa eskwelahan, parang nakakaapekto din dun sa ano pang silbi nung aking pinagpapaguran. At kaya kaya niya na itanong na bumalik na lang kaya ako sa Pilipinas. So gusto nating bigyan ng linaw din nga na yung pinagdadaanan ng bata na hindi niya gustong pumasok sa eskwelahan is maaring may kinalaman o definitely may kinalaman yung verbal abuse. Kasi kung parating verbal abuse nakakarinig ng mga masasakit na salita, mga hindi mabubuting bagay, nakakaapekto dun sa
identity ng bata at yung edad na binigay niya is 19 years old, which is alam natin sa Erik Erikson theory, di ba? Ito yung identity versus role confusion. So dito na perform Oo. yung pagkatao ng bata. So kung makakarinig siya ng masasakit na salita, ang naiisip niya is Mm. mayroong siyang dinaramdam sa kanyang Oo. identity at Oo. therefore ayaw na niyang pumasok sa eskwelahan. So ang masasabi natin dito, Coach Pilo, is ang pinakamahalaga ngayon na pangangailangan na matugunan ng kanyang ninanay is yung malaman ng kanyang anak na siya ay may kakampi, na Yan. siya ay may kadamay. So ang Mm. solusyon is hindi natin secondary na lang yung mapabalik siya sa eskwelahan sa at this Oo. point. But yung malaman muna nung bata na ako ay naririnig ako ni nanay, ako ay kinakampihan ako ni nanay, at ako ay pwedeng magsumbong kay nanay. So naalala ko, Coach Pilo, yung sinabi sa Proverbs, no, sa Mm. Proverbs 8, that the tongue has the power of life and death. And this picture is not just about verbal abuse, but this is causing parang an attack on the Mm. person's That's life, true. na That's yung true. verbal abuse, parang death na, parang kasi sa 18, 19-year-old brain, end of the world Mm. ito eh. End of the world to dun sa bata. So in the same breath, na kung yung attack is through the verbal, through the words, the life healing or the life giving approach also could be through the words Words. too. Oo. The tongue being having the power of Mm. life. So si nanay, magagamit niya yung Mm. ah, pananalita niya na, anak, ito ang ikaw ay ganito, mahal kita, itong Mm. mga sinasabi sa iyo ay hindi totoo. Kung sa pamamagitan din ng words is we believe that it will also be helpful and Yeah. healing Mm. for the May, child. may naalala akong kwento sa Bible, ano? Kasi na-imagine ko malayo itong listener natin, malayo siya, nasa abroad siya, na andito sa Pilipinas yung kanyang anak. Naalala ko yung kwento ni Samuel. Kasi doon sa First Samuel, yung kwento tungkol sa nanay niya, si Hannah, no? Si Hannah, inihabilin niya ang kanyang anak sa Panginoong Diyos. Tapos nung siya ay medyo malaki na, dinali niya kay Eli, Prophet Eli. Tapos doon inihabilin sa kanya. So na-imagine ko, nga no, pwede rin palang lumaki ang bata na malayo sa kanyang nanay o sa kanyang mga magulang. Kaya lang, yung paglalakihan niya ay dapat sa isang lugar na mayroong support sa kanya at mayroong spirituality na idinudulot sa kanya. Para kapag kunwari, one day tinawag siya, masisense niya, Samuel. Di ba? Naalala mo, nako, kung hindi niyo Yes. alam mga kaagapay, basahin niyo po sa Bible yung kwento ni Samuel. Magsisimula yung Samuel na yon, yung Book of Samuel, magsisimula yun doon sa kwento nung nanay niya nung hindi pa siya pinapanganak. And then makikita niyo kung paano siya inihabilin ng nanay niya. Bata pa lang, inihabilin niya. Pero merong support ng mga propeta para lumaki na maayos yung kanyang anak. Hindi naman kailangan antimano education lang ang nagiging reliance natin no? Yun, kasi Yes. usually, lalo ngayon, ay alam mo, Dok, naawa ako kasi ang daming mga bata ngayon, hirap na hirap sa school. Pero, madaling-madali yung, kung maganda yung relationship sa bahay, madaling-madali na mahuli mo yung anak mo dun sa bahay. Yung mabigyan mo siya Yeah. ng kalinga doon. Yeah. Hmm? Coach Willow, ang ganda nga nung sinabi mo na yung kay Hannah and then kay Eli, right? Oh. Na tama kay nanay na maganda rin nga na kilala niya yung mga taong kasama nung kanyang Oo. anak. So definitely yung kamag-anak na maaring pinag-iwanan niya, pero maganda rin na makilala niya yung guro, yung pinakamalapit na guro ng bata. Or Oo. kung hindi man yun is ngayon, Coach Pilo, ang ganda no na meron din tayong mga churches. Marami tayong community churches, may Yan, campus oo. ministry din tayo. So Mm. every time yung si nanay, maaring hindi lang dun sa kamag-anak siya nagko-coordinate, pero dun sa mga campus missionaries o si Mm. pastor, sila ate kuya leader sa church. At ito yung what we do na sinusurround natin yung bata natin. Sabi nga, a child is raised by a community. So Mm. kung Yes. madami man yung verbal abuse, marami rin yung words of life na Yeah. nag-feed dun sa bata ng
ng salita ng Panginoon or at least guidance nung kung ano yung truth about identity nung bata. At Mm. Coach Pilo, isama ko na rin yung counseling office. Di ba yung Yes. may guidance counselors tayo sa eskwelahan at kung wala man yun is marami tayong or at least may access mai-connect yung bata sa access sa Christian counselors na Yes. mabago na yung pagtingin natin sa counselors na hindi lang disciplinary office but gagabay, 'di ba yung guidance office ka pero hindi makalapit sa guidance office as I need someone to Mm. talk to. Naalala Pwede ko nung akong bata. Oo, yes. naalala ko nung bata ako, sasabihin sa akin ng teacher ko, "Papa-guidance kita." Eh, ang kulit ko. Wawa Na, naman. na panakot ano Panakot ang yung gano'n. Mali, hindi naman dapat gano'n, 'no? Pero you know what? I love what you said. Share and speak life, give life to these people through words, ano? Kasi yung next listener natin ay may kinalaman dun sa bata din at patungkol sa salita. Okay. Basahin ko lang, Coach kasi Pino, yeah, bago tayo sige, sige. tumawid, sandali. Nakalimutan ko lang may tanong kasi sa atin si listener, si Agapay na may tanong siya kung uuwi daw ba siya sa Pilipinas, Ayan, 'di yan, ba? maganda, maganda. Oo. Tapos sabi natin na, well, ngayon, ang pangangailangan, ang primary na need nung anak niya is ma-feel niya yung safety, yung security, yung belonging. Mm. Na naalala ko din, Coach Philo, naalala mo ba yung tinuro sa atin na Maslow's hierarchy of needs, di ba? Yes. Na Mm. kasama yung safety, tama, and belonging and love sa Ah, need. Pero at the base of it, mahirap i-fill in yung need na yon kung sa baba, yung physiological needs, di ba? Yung physical needs is unmet. So kung uuwi si nanay sa Pilipinas, isang konsiderasyon yung paano yung physiological needs ng bata. Kung hindi na oo, nga yung basics. paano matutus exactly yung basics. So Mm. isa yun sa mga i-consider ni nanay na Oo. maari kaya Coach Pilo na habang ginagawa ng paraan yung safety, Mm. security is hindi mo na pinabayaan na binitawan yung physiological needs na Yeah. ginagawan ninyo ng paraan habang minimit yung isa pang corresponding need. So parang hindi siya Coach Pilo parang black and white na Mm. this or that but Mm, ang panalangin mm. natin bibigyan siya ng wisdom ng Panginoon na paano i-attend itong various needs Mm. without having to drop any. Yeah. And that might mean asking help from the community, from the church, from the government, even if there's a support Mhm. for overseas workers natin. Yes. What can we get? Not just dropping it all at once in favor of one of the or the other. Yeah. Absolutely. Alam mo, naalala ko na yung pagkilos ng Diyos, may concern din kasi ang Diyos, eh. Hindi naman kapapabayaan. May mga bagay na hindi natin kaya, tulad niyan, yung kaagapay natin. Hindi naman niya antimano pwedeng umuwi. May mga bagay na kailangan ikonsidera. Paano na yon? Yung kadalasan tanong ng tao, paano na? Pero ito, maaasahan mo, mayroong ding ginagawa ang Diyos sa likod ng mga bagay na hindi mo alam. Mayroong mga pagkilos din ng Diyos. Makikita mo na lang yan na minsan, bibigyan mong pagkakataon na kumilos ang Diyos sa buhay ng isang tao. Dahil kasi, doon mo makikita, kinakalinga ka din ng Panginoon. Di lang yung anak mo, ikaw din kinakalinga. Naiisip din ng Diyos yun. Tingnan mo, bigyan mo ng chance ang Lord na mag-intervene doon. Dahil gano'n ang ginawa ni Hannah noon, eh. Hindi niya alam kung ano mangyayari kay Samuel. Hindi niya alam kung gaano problema. Kung may problema din si Eli, yung prophet na disciple sa kanya. Ganun. Pero you will see that the Lord will work, will do something. Kailangan asahan yun. Naku, grabe. Pero talagang life-giving. And when it comes to that, minsan, eto din, yung problema ng isa nating listener. Pasok ko na, ha? Ayan. Yes, Yung, Coach. yung tungkol sa tanong niya ito, sabi niya, related eh. Sabi, yung anak ko po ay 6 years old pa lang, ay nagiging bastos po siya sa lola. Madalas ay masama na ang loob ng nanay ko dahil nababastos siya. 6 years old pa lang, ha? Hindi po kasi nasanay ang anak ko sa kanya dahil ngayon lang sila nagkakasama dahil nasa probinsya kami dati. Paano ko po didisiplinahin anak ko para di na ito maulit? Ay, naku, kung may ganito akong experience do sa isang school na talagang this is grade school, ha? Grade 1.
merong ng mga salita na hindi dapat mong marinig sa bata. Na-realize ko, tinanong ko bakit gano'n kasi hindi lang bastos, medyo malaswa pa. Pero bakit gano'n? Di nung binisita ko doon sa bahay, kaya naman pala, malalaswa, pangit yung salitaan sa bahay. Tapos kasama pa niya mga taong trabahador, kasi may negosyo, trabahador na bastos din. Hindi naman gusto nung mga magulang, pero siyempre na-impluwensyahan. Ayun. Ako. Ay, sige nga Doc. Ah, Doc A, how do we deal with this? Yeah. Oo nga, Coach Pilo, no, yung nabanggit mo, grade 1, meron na silang mga natutunang salita. At Oo, totoo sa yun, social dahil media mabilis yun eh. Oo, yes, mabilis kukuha maka-pick doon. up yung mga bata, 'di ba? Lalo na dun sa itong tagasulat na at listener natin na 6 years old pa lang yung bata. And sa gantong stage is nandun pa sa natututo pa lang siya, nung exploring pa lang siya, Yan. wala pa siya yung sense of the world and sense of self is hindi pa fully formed. Oo. So, marami pa siyang ini-explore. And definitely, yung pagrespeto, paano makisama sa ibang tao, yung outside the self, hindi niya pa yun fully nauunawaan. So, sa edad na ito, yung impulse control, yung social awareness, hindi pa fully formed. At paano ba nila ito matututunan? Napipick up nila ito sa environment. Yun. So, kapag may nasabi siyang bastos, medyo isipin natin, or hindi ko kasi alam kung bastos na like malaswang words or bastos na disrespectful. But Mm. either way, kung tayo yung magulang o tayo yung nakakatanda, isipin natin saan nakukuha nitong bata yung nakakatch niya na words niya. And ang Oo. iisipin natin is, definitely, hindi niya intentional itong Oo, gustong yan. gawin. Huwag yung pe-personal Huwag yung masyadong pe-persecute. Yes! Kasi hindi niya pa nga alam maari kung tama ba to Oo. or mali dahil na-pick up niya sa isang mas matanda na at this point, nilolook up niya. Yun yung model. Kaya two parang cognitive or learning theories that we can apply. The first one is yung modeling. Diba? Yan, modeling. Yes, ipapakita natin. Kaya nga minsan, 'di ba Coach Pilo, meron tayong makilalang mag-asawa na ang tawagan nila, Mommy, Daddy. Kasi gusto nilang i-demo dun sa bata na tatawagin si wife na Mommy at si Daddy is hindi yung asawa, Mm. pero Daddy rin. So baka kailangan din i-demonstrate kung disrespect yung bastos na sinasabi dito is yung paano gamitin yung po, paano gamitin yung opo. Kumain na po ba kayo? Kakain na po tayo? So, dine-demonstrate talaga. At pati yung paano yung tamang paghawak sa kamay ni Lola. Kapag hinampas si Lola, correction ba agad yung sasabihin natin or uunawain muna natin what that touch is for. Kasi maaring nakita niya, somebody did that, akala niya it's an expression of something na hindi niya naman nauunawaan. So, Yeah. modeling and repetition, paulit-ulit. Mm. Hindi dahil sa makulit sila at maari ngang hindi may retention ng information. So, repetition, modeling repetition, Yeah. paulit-ulit. Oo. And Ano Coach Milo, pwede ko bang, yes, sige. Hindi, sige. You wanna go ahead. Pwedeng go ahead. Say it. So, yung isa is modeling and repetition at pangalawa is yung tinatawag nating positive reinforcement. Ayan. So, para mag-stick yung new learning and good practice ng tinuro is we use this cognitive learning theory ng positive reinforcement. Paano ba ito? So pag may tamang ginawa si anak, pag nagmano siya kay Lola or Oo. hinakap niya si Lola, nagpo at opo siya in a good way, we celebrate it. We pinapakita natin na Mm. nire-reinforce natin by awarding, but not necessarily awarding like with big things, but with just like, wow, magaling anak yung effort mo na ginawa. Or pinaparamdam natin na it's something to celebrate. So Yeah. para sa brain ng anak, yung dopamine ba, yung reward hormone, is Oo. nagtuturo sa kanya na ito yung mga bagay na tamang ginagawa. And it feels good when I do these things. And I learn that these are the things that are right to do. Yan, Coach Yan. Pilo.
kailangan mapansin yung mabuting ginawa, bigyan ng pagkakataong ma-enjoy ang paggawa ng mabuti. Ay, ang ganda niyan. Ay, alam mo, Doc Adrian, naalala ko lang, tayo mga Pilipino kasi, ito napansin ko lang, maski sa probinsya, yung mga bata, tayo'y dukha, ano, tayo mga mahihirap na lipunan, hindi naman kayamanan. Pero isa sa mga bagay na nagpapatino, quote and quote, isang bagay sa nagbibigay sa isang tao na maging maayos ay yung pagpapahalaga ng espiritualidad tsaka yung pagkilala na mayroong mas mahigit pa kaysa sa atin yung naalala ko nung bata ako, tinuturuan kami mag-pray. So nagpe-pray kami. Bata pa lang ako, although sa ibang church 'yon, na tinuro sa amin na patuloy na kilalanin na manalangin dahil merong nakatingin sa iyo na Diyos. Gano'n. So sabi ko, asan naman sa pero laging may Diyos na nakatingin sa. So nakikita ko minomodel din sa akin. Yan, maganda modeling. Minomodel, nagpe-pray kami every night. Yung mga kasi yung prayer na yun, lakas nun. Kasi nakikita ng bata na may mga bagay mas mahalaga kaysa doon sa kanyang naiisip lang at mga interes. Ako makulit ako no'n, ang dami kong mga bagay na, ginagawa na walang kinalaman sa katinuan, mga ganyan. Pero dahil nagpe-pray kami, aware ako, naiisip ko, may mga bagay na dapat gawin mong moral. So namulat sa moralidad kami noong nakita naming nagpe-pray si mami, si daddy. Nagpe-pray kami lahat tuwing gabi, ganyan. Merong konsepto ng moralidad doon sa ganoong paraan. Napaka-Pilipino, no? Maski naman yung mga selebrasyon ng mga piyesta ng mga tao, merong konsepto ng may mga bagay na dapat mong adhikain. Tulad, yung Pilipino kasi, although hindi ko ini-encourage na tayo ay maging, tawag doon, focus sa santo, pero yung piyesta natin ay nakaugat sa patuloy na mag-model ka sa mga matitinong santo o kaya mga tao, nangangahulugan, merong paraan ng pamumuhay na kailangan nating adhikain, we need to aspire a certain kind of life and we model that. Ang ginagawa ng mga Pinoy, they model it by assigning people who are saints. Pero in a Christian perspective, nakikita ko dito, tama na i-model mo doon sa mga taong yung landas ay nasa Panginoon. Kaya malaki ang naidudulot ng minomodel ng mga bata ang Panginoong Jesus. So, do things that lead to the holy life. Ayan, ako, ang daming tatalakayan yan. Coach, ang ganda din ng sinabi mo kanina na yung kay Lola, 'di ba na Mm. makakatulong na so si tatay kakausapin yung anak o si tatay nga ba o nanay, so si magulang kakausapin yung anak. Oo. Pero baka maganda rin na makausap din si Lola Yan. na maipaliwanag sa kanya na si Apo is nag-a-adjust pa lang, Mm-mm. na sabi mo nga kanina na wag naman din personalin kasi nga maaring hindi pa yun nauunawaan ng Mm. bata. So may pangunawa din siguro dun sa kay Lola na ito yung pinagdadaanan nung bata or natututo pa lang yung bata. And syempre, tama, Coach Pilo, dahil may point si yung nagsulat sa atin na dahil hindi sila magkasama parate. Pero the more that they get to spend time together, for sure, the relationship will be built and the child will know how to treat the lola in a much better way. Natutuwa ako. Tulad yung kaninang listener, yung nauna. Kasi nasabi mo yung tungkol sa community ng church. Kasi when the church is doing something good together, nai-imbibe ng lahat. I guess, Yes. ito naman, kung yung magulang, you're doing something good together with the Lord, like prayer, o kaya coming to worship together. Yun. Yes. Merong konsepto na naipapatupad sa mga bata, sa mga Nagiging foundation, no? yeah. Yes. Oo, mayroong moralidad na dapat itahak na landas. Hindi lang yung kung ano lang nakikita sa media o nandiyan. Kasi yung morality, maski sa ibang bansa, problema nila yun. Ang morality ay kung saan dalhin ng media, kung saan yung trend. Pero hindi tayo Yeah. ganoon. Dito sa Pilipinas, happy ako. Meron pa rin tayong mga konsepto na nagpapakitang Diyos pa rin ang nauuna. Ayan. Anyway, ayan. So, eto naman yung isang bata, ang sabi naman ng ating third listener, sabi niya, lumaki po ako sa tita ko dahil bata pa lamang,
hindi ko na-feel na welcome ako sa family namin. Ay naku, ang sakit. Hanggang sa namatay po ang father ko na wala kaming maayos na relasyon. Gusto ko na pong kumawala sa pain na ito dahil getting married soon. Ay, malaki na siya. Ano po ang dapat kong gawin? Wala po akong naririnig na sorry sa kanila. Ay, wow. So ang issue niya is tungkol dun sa nung bata pa lang siya, yung hindi Yeah. niya na-feel yung welcome. Ay, sige. Sige nga, Doc, what do we do with this? Yes, coach, yun, parang tama ka, pareho tayo nung naririnig yung pain of rejection, parang meron ding unresolved grief na yung sa pagkamatay ni father na hindi sila nagkaayos. So Mm. maaring meron ding feeling of guilt or regret. At ngayon na wala na si tatay niya, siguro yung common question natin yan sa mga nangyayari sa atin is parang, paano na kami magkakaayos ngayon? Eh wala na nga si tatay to begin with. And coach, gusto kong i-comment itong yung nagsulat nito, na yung sumulat sa atin na yung heart niya is gusto kong makawala dito. Kasi maganda yung heart niya na yun dahil tong mga emotional wounds na nito, Mm. pag hindi ito napaprocess sa counseling o walang intervention na nailalapat, minsan pati pagpasok sa marriage at pati sa parenting, nadadala nga ito. Oo. A man reaps what he sows, di ba? Yung generational curse and these wounds, pag sinabi natin minsan na paglaki ko, ayoko maging katulad ng tatay ko, ayoko maging katulad ng nanay ko, actually roots pa rin, nag-root din yun at lo and behold, nakikita natin sa counselors natin na kusa nga siyang lumalabas. So ano yung mga pwede na niyang gawin? Yan. So una is ma-accept niya na maaring, well, nawala na si tatay. Wala na, hindi na talaga niya makukuha yung apology na hinihintay niya. Diba? Mm. And that's a sad thing na wala na makukuha yung sorry mula sa kanyang tatay kasi wala na si tatay. But the good news is that not hearing the sorry doesn't limit us from healing. Hindi tayo hindi makakapag-heal kapag hindi natin nakuha yung sorry. Hindi kailangan natin yung sorry para lamang makapag-forgive. In fact, the Bible would say that it's not when someone asks us for forgiveness that we have to forgive. Sinabi lang doon na forgive as the Lord forgave you. So with or without the sorry, with or without an acknowledgement of that pain, the person or all of us can still release forgiveness. So hindi nakadepende dun sa paghingi ng tawad. So in counseling, in Christian counseling, meron tayong techniques na maaring magamit. So itong, kung maalala mo, Coach Pilo, sa Gestalt therapy, meron tayo nitong empty chair technique na wherein we will lead the counselee o si person na upo doon sa isang chair at sa kaharap niya is may empty chair. At maaring kahit hindi nagsasorry si tatay, is sa isip niya, sa puso niya, is maari pa rin niyang sabihin yung mga sakit na naidulot ni tatay, yung rejection, at masabi niya rin yung mga bagay na hindi niya nasabi. At pwede rin niyang i-release yung forgiveness habang nandoon sa sitwasyon na yon. Yan. Ay, magandang gawin yan. Kung gusto niyo yan, i-consult niyo sa isang counselor, professional counseling. Kasi kailangan mayroong umaalalay sa iyo na gano'n. Hindi yan madaling gawin, lalo na kung bago mo palang gagawin ito. Pero get the counseling profession to do that and help you. At mamaya sabihin natin yung contact number ni Dr. Adrian Gayataw, Doc A. Yamo. Ay, marami pa tayong tatalakayin dyan. Pero right after this break, tapos i-greet ko kayo mga kaagapay don't go away. Babalik kami kasi tuloy-tuloy ang Heartline sa araw na ito. Konting break lang. We'll be right back. Stay tuned dito sa 702 DCAS AM Radio. At tayo ay magpapatuloy sa ating mga katanungan right after this break. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Kumusta ka na? May problema ba? Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa. Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat,
kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo. Umaga, tanghali, hanggang gabi. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng sambayanan. Umaga, tanghali, hanggang gabi. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nako, salamat ng marami sa inyong pag-antabay dito sa Heartline Friday Night Edition. At tuloy-tuloy po tayo sa Radio TV. Tuloy-tuloy niyo kami makikita at mapapakinggan sa 702 DZAS dito sa stasyon na ito, kung saan tayo ay kasama mga agapay natin sa sambayanan. Kaya gusto kong batiin muna ilan nating mga katropa dyan. Hello mga kaagapay. Pastor Resty Cadyong dyan sa Olongapo. Hello, naging guest natin siya last week. Pastor Resty Cadyong, si Josie Mingala, si CRNDG, Aaron Gacho, Liza Ganado, Ditch Salvador, Carol Gatmonton, Nelly Manansala, Lordan Maulyon, Teresa Quevedo, Ian Aguilar, Tessa Manahan, si Mary Beth Itak, Tess Estolas, Jonah Velasquez, Nora Cancela, Emmy Cristobal, Gregoria Tan, Tess Lazaro, Lizatin Labarento, oh. Ayan. Parang akala ko kaagapay siya ni kamag-anak ni Ate Joy. Ate Joy Labarento, kamusta ka na? Diyan sa PICC. At si Axonic Aviles at Ann Simple Sanchez. By the way, greetings sa inyo na naandyan sa Philippine Association of Christian Counselors. Kasama si si Doc Adrian, ang ating guest ngayon. Yan. Kasama si Ate Joy Labirinto, si Ma'am Jane Lee, si Ate Cleo Fe. Ano mga apelyido ni Ate Cleo? Alak. Si Doc Cleo Alak. Yeah, Palak, yes. Doc Cleo Palak. Tsaka syempre kasama si Pastor MG, Mike Gayataw. Ayan. Asawa ng ating guest ngayon. Yes, of course. Ayan. And greetings din ang ating mga international na mga kasama dito ay sila. Hello sa inyo, Monde and Janine. Kasama ang anak nilang si Isabel nasa California. At sa mga kasama natin sa UAE, Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso, kamusta kayo? Ephraim and Erica, dyan, kasama anak si Caleb, dyan sa US na sila. Ayan. Sa California, Pastor Tito Falguera, hello, na-miss ko kayo. Umuwi pala kayo. Hindi ko man lang kayo nabati o nakita. Des Agkawili, at saka Claire Cartel dyan sa California, pati sa Ate Chibo Manlag Santos, at si Doc Arnie and Attorney Sarah Bersenio. Hello. Kamusta Ate Vicky Galino from Guam at sa Japan, my friend? Kuya Ferdy and Ging Katabay. Hello, kamusta kayo dyan sa Tokyo Baptist Church? At si Malen and Karen Damian. Kita mo ha, Doc, nasa iba't ibang parte tayo ng buong mundo. Yan. Siyempre, mga katropa natin dito sa Pilipinas, si Ate Marivic Loterio, Nanay Rosa Balinas, Kuya Rolin and Sheila dyan sa Antipolo, Kuya Lemuel Balinas, ayan, yan yung kanilang anak. At Pastor Daniel Herrera, at saka si Mrs. niya, si Ate Normie Herrera dyan sa Victory, Caloocan, kamusta kayo? And all our friends na kasama sa music team, hey, music team, Victory Caloocan. Hello, kamusta Ian? Kamusta mga tropa dyan, yung buong team? Madami kayo, hindi ka mabanggit. Kilala niyo na kayo. Okay.
Ayan, nako. Mga katropa, ang dami pa tayong mga i-greet pero bago yan, tutuloy lang muna tayo sa ating mga question. Pero Doc A, baka meron kang gustong pahabol ng mga greet. Yes, I thought you'd never ask, so thank you, Coach Pilo. Yes, gusto ko rin pong batiin yung isa sa pinakamalapit kong kaibigan, si Marilyn Diaz at yung kanyang asawa na si Aldric. So hello sa inyo. At isama na natin syempre yung ating mga kasama sa AGS, yung ating Mm. mga professors. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Yan. Amen. Yeah. And salamat sa mga greetings namin. Kay Milet Lirio, thank you very much. Kay Edgar Allen, Kuya Edgar sa Inoveso, yan. Lualhati Abaya, Robert Angara, Aida Laksa, Falsgon Ruth, Rosalinda Buico, Perlita Takneng Novela, Jojo Lawa, Emerito Faustino, Eden Paduga, Zoli Pereira, Divina Anastasio Manolito Novelo, Ron Cortez, Edmund Garcia, Cruz Jocelyn, Gary Tansuico, Ken's Bond, Eufrosina Bernardino, MJ Matawaran, Divine Santa Ana, Leo Viloria, Emmy Teodoro, Rufino Parungao, Oscar Malyari, June Martiangson, and Atilita Kasuga. Ayan, ako, dami-dami ninyo. Salamat sa mga greetings ninyo, sa mga nag-comment. Salamat po sa inyo. Good morning po, Kuya Ate Tess Lazaro. Blessed Friday din sa inyo from California. Ate Mel Salvador. Si Perlita Novelo, Blessed Friday din. Hello, galing UAE pala si Rosalinda Buico. Ayan, thank you din sa inyo. Salamat and with all prayers. Nako, pasalamat sa inyo lahat na nakikinig dito. Ayan, nako. Doc A, alam mo, may mga questions pala tayo dito, no? Pero mukhang ikaw yata ang magtatanong this time. Alam to, si Doc Yes, A, Coach. maraming alam to sa... Mascom ka rin, ano? Di ba, Doc? Yes po, Mascom, dyan sa UP Film Institute. So, Film and Audiovisual Communication sa mga dati kong professors. Hello po sa inyong lahat. Ayan, Yes. oo. Sige nga. Kunwari, ikaw yung nasa... Ayan. Ikaw, So, ngayon naman tayo ang magtatanong kay Coach Pilo. Yan, dahil yung mga ayan. mahihirap, i-reserve natin para kay Coach Pilo. Ito mahirap talaga to, Coach. Kapag about losses and Oo. death, ito parang napakahirap talaga nitong sagutin. So, Coach Pilo, yung tanong natin dito, sabi ng ating kaagapay is, namatay po ang wife ko 3 months ago. Ouch. Hindi ko po alam paano na kami ng mga anak ko, lalo at may newborn baby kami. Pakiramdam ko ay hindi ako nakakapag-grieve ng maayos dahil kailangan kong tumayo bilang tatay at nanay at the same time sa dalawa naming anak. Coach Pilo, paano natin matutulungan ang Yeah, oo. ating May mga tao kaagapay? tayong mga nakausap na patungkol dyan, mga magulang na nahihirapan, mga single parents, kaway-kaway po, mga kaagapay dyan. Ano? Yung mga taong nawala ng katuwang sa buhay. Ako, that is a very difficult thing. Maraming hirap yung ganun eh. Ano, Doc? Alam mo, Doc, hindi ko ma-imagine eh, dahil share ko lang. Ako ay may asawa, si Doris. Hi, honey. Ayun. Mas may edad siya kaysa sa akin. She's already 65 now. Ako 54. So 11 years ang gap namin. Ano. Yeah, hindi nawawala sa utak ko yung possibility na merong mauna sa amin. Anyway, bago kami kinasal, pinag-usapan na namin yun. Paano kung mauna ako? Paano kung mauna ka? Ano yung mga arrangements? Mga ganun. Hindi namin pinag-usapan yung tungkol sa ari-arian. Ang pinag-usapan namin kung gaano namin bibigyan ng halaga yung time na meron kami. Kasi doon sa marriage namin, dito sa pre-marriage counseling pa lang noon, hindi pa kami kinakasal. Naisip na namin, ano ang aming stand, ano ang aming pananaw patungkol sa death. Ano ang tingin? Dahil pwede kami mamatay anytime. Diniscuss namin, what if one day na-aksidente ako, hindi nawala ako? Ano ang mga bagay na yun? So ang ginawa ko talaga, tinalakay namin in an objective way, also in an emotional way, para mapakita na we are concerned about each other. Sinabi ko sa kanya mga passwords ko, ito yung mga nakahanda na mga dokumento tungkol sa pension o kaya dun sa memorial plan, mga ganyan. Lahat ng mga pang SSS, mga ganyan. So, things like that na pinaghanda. Well, I'm saying this dahil kasi we gotta be prepared with death all the time. Ito'y isa sa mga realidad na ating dapat
tinitingnan bawat araw. Ako ay marami na rin akong mga mahal sa buhay na nawala at nalungkot ako. Pero ang isang bagay na talaga magiging malusog para sa atin ay yung pagkakaroon ng mahusay at mainam na pananaw patungkol sa kamatayan at sa buhay. Yun. Well, una, kapag ako ay nakakaalala, pagka meron akong naalalang tao na lumipas, alalahanin mong nabuhay din sila. Ibig sabihin, kung sila ay namatay sa isang araw, actually oras lang yun. Okay? Sila ay nawala dun sa araw na yun, hindi lang yun yung kabuluhan ng kanilang buhay. Ang kabuluhan ng buhay nila ay yung length of time na nakasama mo siya. Simula nung pinanganak, tsaka hanggang sa bago siya. Yun, mahaba yun. At mahalaga din na alalahanin yun. Ikalawa, alalahanin mo, tayo yung mga Kristiyano at nananalig sa Panginoon. Ito yung pinakadahilan kung bakit nga may resurrection, bakit mayroong pagkabuhay ng huli. Dahil makikita-kita tayo uli. Hindi Yes. mananatili. Mahirap ang buhay ng walang katuwang. Mahirap ang buhay na hindi mo kasama yung mahal mo. Parang you long for that. Nami-miss mo. Ako, naiyak ako. Kasi alam mo, Doc, wala ngayon dito si Mrs. Kasama. Si Mrs. ay nasa abroad. Merong mga pinuntahan yung kanyang mga kamag-anak doon. Ayan. Oh, hello, honey. Kung naandyan ka. Ayan. Hello kila sa mga kamag-anak mo. Si Bobby, si kapatid mo si June, si Ross, tsaka si Cynthia, yung mga magkakapatid sila. Ayun. And syempre, congratulations sa wedding ni napasok pa si Jeric tsaka ni Jeric tsaka si Cyril, is it Cyril? Yeah. Well, so yun. When she's far, well, syempre mahirap. May mga bagay na mamimiss ka, may mga bagay ka. And then aalalahanin mo yung mga bagay na maganda nung naandiyan siya. Pero kailangan matutunan din na alalahanin yung mga bagay noong mga nakalipas na maganda rin karanasan noon at nag-inspire sa'yo at nagsasabi sa'yo, life should go on. Una doon, yung Panginoon ang nagbigay ng buhay natin. May nauna, tayo naiwan. Bakit? May dahilan ng Diyos doon. At itinaguyod ng Diyos na maiwan ka o kaya magkaroon ka ng buhay. At tinutuloy pa rin yung buhay na yan bawat araw. 3 months ago, hindi ka ganyan. Panigurado, 3 months later, ngayon, 3 months na nakalipas, alam mong itinutulak ka pa rin ng buhay para magpatuloy. Ganon. At hindi mo na ito pagpapatuloy dahil sa sarili mo lang nararamdaman. Pagpapatuloy mo to dahil kasi alam mo, ganon din naman ang gusto ng asawa mo kung buhay siya ngayon. Siguro, pagpaplansya ka pa rin, pagtitimpla ka pa rin, magluluto pa rin ng pagkain. Yung mga mamimiss mo yun eh. Oh. Pagkain na niluluto, binabaon sa bag mo, nilalagay niya doon. Nung nandiyan siya, nung wala siya, walang nagbabaon. So, mamimiss mo. Pero alam mong tuloy ka pa rin nagagawa sa buhay dahil one day makikita kayo. Tsaka, eto, ikatlo. Alam mo na ang lahat tayo mamatay. Tayo din, mangiiwan one day. Iniwan tayo, one day mangiiwan din tayo kay gusto natin o hindi. Kailangan nating tumawid sa kabila. Yun. Meron tayong mga katangian na nagsasabing, eto yung dahilan kaya binibigyan natin ng meaning. Ginagawa natin yung the best dahil alam natin one day, mawawala tayo. Pinipili natin maging mabuti dahil one day, mawawala tayo. Ginagawa natin na maging mahusay dun sa mga taong umaasa sa atin, mga anak natin, mga kamag-anak natin. Dahil kasi one day, pwede tayong mawala. Isa sa mga bagay na kinakatakot ko, Doc Adrian, meron akong inaalagaan na magulang, meron akong mga binabayaran na mga renta para dun sa mga yung umaasa sa iyo. Minsan sa sobrang pagod, talaga, Doc, minsan sa sobrang pagod, minsan napapalpitate ako na parang pakiramdam ako, eto na yata. Pero hindi, sabi ko, Lord, hindi pa to yung time. Dahil kasi, alam ko, hindi mo ako biglang kukunin na may mga problema, may mga masalimuot. Pero andun yung assurance na kapag oras mo, may paraan ng Diyos doon. Mayroong inihanda ng Diyos doon para coordinated. Parang recruitment. Parang recruitment. Pagka may aalis, mayroong naka-substitute. O parang mayroong mga bagay na kino-coordinate
para bago ka umalis, naayos na ang lahat. Isa sa mga bagay na katangian ng Diyos, inaayos niya ang lahat. Amen. Lahat. Pati yung mga bagay na kinalulungkot natin, pati yung nawala sa atin, pati yung sinasabi na, di mo kaya, di ko kaya, parang gano'n. Ayun, pero inaayos ng Diyos lahat para magpatuloy ang buhay. Nangyayari pa rin yung kagustuhan ng Diyos na kabutihan para sa iyo, sa mga anak mo. Kaya go, continue doing good. Do good to your kids, to your newborn babe. Ganun. Merong Yeah. paraan ang mundo na ginawa ng Diyos para maka-recover, para umayos. Meron. Hindi pwedeng wala. Bigyan mong, eto Doc A, madalas na natetenga o kaya nakapokus tayo dun sa ano yung nawala. Parang ayaw na natin mag-move on. Pero haharap tayo sa realidad na tuloy-tuloy pa rin ang mundo. One time na nasabihan ako ng doktor na 5 years to go na ako. Pero don't worry, nung 2012 pa yan. Oo, gano'n. Sinabihan ko gano'n. Naisip ko, pagka namatay ako, ano mangyayari sa mundo? Ano mangyayari? Hindi, tuloy-tuloy pa rin siya. Bakit magtutuloy-tuloy pa rin? Kasi sa pamagitan nun, dumadaloy pa rin ang blessing ng Lord. Kaya, asa mo, it's hard. Pero God will move you, will sustain you. Ang mundo magtutuloy-tuloy para makagawa ka pa rin, makapag-participate ka pa rin sa blessing ng kabutihan ng Diyos. Mangyayari yan. Allow Yes. mo lang. I-allow mo lang. Mabagat, masakit. Yeah, pwedeng umiyak. Pwede. Pero wag ka manatili doon. Dahil alam mong sa paglipas ng panahon, patungo ka pa rin sa mabuti mong gagawin. And then eventually, one day, iiwan din natin itong mundo na to. And then magkikita na tayo uli. Ayun. Wow. Pero alam mo, Doc, ang concern ko, yung mga hindi niniwala sa Diyos. Sabihin mo bakit? Yes, coach. Yeah. Parang mayroon kang magandang punto dyan. Kasi yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, walang inaasahang kabutihang babalik. Kabutihang pagbabago. Yung Mm. ganito lang ang sitwasyon at permanente na yan. Pagka nawala na, ganun na, hindi na, bago na yung sitwasyon ko, hindi na mababalik yun. Yung walang resurrection na hinaharap. Walang, Yes. yun. At then, Na kapag dito hindi lang sa earth. Yeah. kapag hindi ka niniwala sa Diyos, isipin mo, ang lahat ng bagay nakasalalay na lang sa iyong desisyon, sa iyong kaparaanan, o kaya kung ano yung interpretasyon mo sa buhay. So, ang pakiramdam mo, pagka ikaw ay iniwan, pagka ikaw ay nawalan na ng mga, ng mahal sa buhay, hanggang ganun lang talaga. Minsan, kapag ikaw ay na-enkwentro mo na bakit may kamatayan, kailangan itanong mo yung konsepto na ito. Very important. Tandaan natin na ang kamatayan ay nanggaling sa Diyos. Wala pang, it's a very holy thing. Meaning, yung, yung itinalaga ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, wala pang nakakapagpabago. At sinabi ng Diyos, merong death sa atin. Pero usually, ang konsepto natin lagi, death is a punishment. Ganun. It's a wage, hindi punishment. It's a wage for the sins. For the wages of sin is death. Ito'y kabayaran. Hindi siya parusa pa. Umasa kayo, may parusa pang masigit pa kaysa sa kamatayan. Ano? The wages of sin is death, sabi ng Bible. Pero the gift of God is eternal life na matatanggap mo after death. Magka-relate yung dalawang version. Hindi yung dalawang magkahiwalay na bagay. Yung the gift of God is eternal life. After death yun. And so death itinalaga ng Diyos upang ito maging paraan na tumawid, kumabila doon sa bagong buhay. Ayun, hindi tayo makakapunta sa bagong buhay kung hindi tayo dadaan sa kamatayan na yun. At maski si Kristo, pinadaan niya para mayroong sakripisyo, para mayroong maganap na atonement, pagpapalit. Ganito ko tingnan ng death at ganito natin dapat tingnan ng death. Sa mga taong dininiwala sa Diyos, ang kamatayan ay parang tawag doon, perwisyo sa buhay. Pero tandaan nyo, dahil may kamatayan, minamabuti natin maging mahalaga ang bawat desisyon natin at kinikilala natin ang Panginoon. Yun, while you're still young, bago ka pa magtumanda,
kilalanin mo ang Panginoon kasi andun yung tunay na halaga eh. Masabi mo? Yeah. Yeah, ang ganda Coach Pilo, no? And then, dahil nga, yung sa sitwasyon nga nitong nagsulat sa atin is naka-survival mode siya dahil sabi mo nga tuloy-tuloy ang buhay na Mm, yung naging tatay siya at ngayon naging nanay na rin siya. mm, Ang ganda ng reminder mo sa kanya na habang may hope dun sa future, kahit na nag-grieve din siya sa present, is pwede rin naman yun. At Coach, pwede rin natin siyang ma-remind kaya na yung mga anak niya is nawalan din sila ng nanay. oo. So more than just yung providing niya nung being a tatay at nanay is also providing emotional support, paano mag-grieve yung mga bata. Yeah. At balik tayo dun sa katulad nung discussion natin kanina na modeling din, 'di ba? Na yung pagluha niya is hindi yun dahil weak siya, pero ito rin yung paraan para sila bilang pamilya, yung mag-anak niya is nakakapag-grieve together. Na Mm, hindi niya kailangan maging perpektong tatay, pero habang nagduluksa siya at ang kanyang mga anak is oo. may karamay sila. Yan. Ah, yeah. Alam mo, naalala ko yung tatay ko nung namatay. Iyak ako ng iyak. Kasi pangalan niya Teofilo din. Yung buong pangalan niya, pangalan ko rin, parehong-pareho. Kaya may lapida na ako dun eh. Ganun. So, nung namatay ang tatay ko, nanag-inip ako. Doon sa panaginip ko, umiiyak ako. Sabi ko, Daddy, ba't ka umalis? Parang gano'n. Tapos kinausap ako ng tatay ko, sabi sa akin, ang lagay, kasalanan ko. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Kasi iniwan mo kami, hindi mo lang nakapagbabay. Kasi yung tatay ko namatay sa stroke. No? Hindi mo na siya Oo. nakakausap. Wala na, hindi siya nakakausap nung namatay siya. Sabi ko, Daddy, nawala ka na lang bigla, hindi mo lang nasabing babay. Wala mo, ano ba? Ba't ganun? Nadidepress na ako. Tapos sabi niya, doon sa panaginip ko, sabi niya, ang lagay, ako yung dahilan ng depression mo. Ako pa may kasalanan. Ganun. Ganun. Wala ba akong karapatan maging tao? Ganun. Paano lang yung ibang bagay na ginawa ko noon? Wala bang halaga yon? Pag-aalalahanin mo ako, tungkol ba sa depression na lang? Kailan mo ako aalalahanin na masaya? Hanggang sa gising Mm, ako. wow. Kung ano, kailangan dumating talaga yung punto na yun. At sige, iiyak ako. Pero kailangan maalala ko rin siya na masaya. Kasi naging mabuting tao siya. Naging Yeah. maganda ang impluensya na sa akin. Pangalan ko nga na, pangalan niya rin. Maganda yung kanyang mga nagawa. At kailangan kong makita yung halaga noon dun sa Yeah. pag-alala sa kanya. So magandang tanong din yun. Kailan mo maaalala na masaya yung Yeah. taong Coach, naging ang ganda ng sabi mo na pwede nga yung kaagapay natin is yun yung hawang nagi-grieving sila, yun yung pinapaalala niya sa mga anak niya. Si mama niyo, lalo na yung newborn na oo, hindi na na-meet si nanay, 'di ba? Na yung mm, nanay mo dati, ganito yung mga hilig niya, oo, ganito yung mga ginagawa niya. So that as they're grieving, they're also, sabi mo nga, reliving the good good memories that memory. their Yeah, loved one has left. Wow. yeah. Yeah. Sige, Coach. Ito, related din yung next na tanong natin. Mm. Ito naman is hindi mag-asawa pero parang ganun din yung sakit, ano? 4 years daw sila nung kanyang girlfriend and magpapakasal na nga sila sana next year. Kaso, she passed away last month. So, bagong-bago Ouch! lang. Yes, sobrang sakit po, sabi niya. So, parang lahat ng plano namin mauuwi sa wala. Please help me po. Paano po ako magko-cope? Ano ang pwede niyang gawin, Coach Pilo? Ouch! Yun yung isang reason kung bakit dung pre-marriage counseling namin, pinag-usapan din namin yung death. Kasi death can come anytime. Eh. Kaya lang, eto masakit to. Alam mo, pagka in love ka sa tao, ayaw mo siyang mawawala. Gusto mo katabi mo lagi. Gusto mo talaga. Nag-i-enjoy ka na makasama siya at nagpaplano kayo ng future na. Masakit yun. Tapos biglang boom! Boom! Talagang bagsak yung kapatid. Naintindihan kita. Ayokong hindi ko mapapalitan, hindi ko mapapabago sa utak mo yung halaga yung mga bagay na yun, ano. Yan, alam kong mabigat ito. Yan. I assure you though, may hangganan yan. At 1 month is so early. Alam mo, Yeah. wag mong papabayaan sarili mo. First thing, wag mong papabayaan sarili mo. Kumain ka pa Yes. rin. Pumunta ka pa rin sa mga dapat mo. Minsan, alam ko, may bigat ito eh.
na minsan ayaw mo nang pumunta sa trabaho kahit kailangan mo. Ayaw mo nang Mm. kumain kahit kailangan mo. Ayaw mo nang matulog kahit kailangan mo. Nako, yan yung mga delikado. Please, wag mong gagawin yun. Yan. Minsan kaya importante talaga na meron kang Diyos sa buhay. Kasi makikita mo na may mga bagay na kailangan mong ipagpatuloy hindi na dahil sa gusto mo, hindi na dahil sa sarili mo. May mga bagay na ipagpapatuloy ka dahil alam mong mayroong Diyos naggawa ng mundo para i-bless ka, para bigyan ka ng oportunidad na makita ang buhay. Ito wala sa Bible pero ikukwento ko sa iyo. Minsan natanong ko sa sarili ko, yung mga anghel ba, yung mga angels, naintindihan ba nila ang kamatayan? Naintindihan ba nila ang pag-ibig? Naintindihan ba nila ang kung paano yung magsakripisyo para sa kanilang mahal sa buhay? Naintindihan ba ng mga anghel noon? Mga anghel, hindi naman namamatay, nakakalusot ng pader, nakapunta kahit saan. Wala, hindi nagugutom, hindi pinapawisan, hindi napipila, hindi nagkakasakit, mga ganyan, mga anghel. Yan. Lahat sila, hindi hindi nagkakaroon ng pagod, puyat, gutom. Ayan. May tanong akong pumasok Ito, Doc. Tinanong ko, Lord, bakit ginawa mo ang isang tao na pwedeng magutom, pwedeng mapagod, pwedeng mapuyat, pwedeng magkasakit, pwedeng mamatay? Bakit ganun? Ba't ganun? Ba't ganun? Hindi na lang yung parang buhay na lang lahat lagi para masaya, di ba? Ayun. And doon ko na-realize, sa pagiging isang mortal, nung ang talino talaga ng Diyos kung binigyan niya yung pagiging mortal natin. Yung pagiging tao natin, nangangahulugan na pwede tayong mamatay, pwede tayong magutom. Lahat ng yun, yung puso ng Diyos, madali mong madiscover. Example, patience. Kanino ka magiging patient? Doon sa mga walang problema o yung mga taong pwede magkasakit? May mga may sakit, kailangan mo maging patient kasi patient nga. Ganun eh. May patience Tama. ka. Kasi alam mo merong kahinaan din ang iyong kapwa. Kailangan mong bigyan ng pag-aruga, kailangan mo ng kalinga na maibigay. At isang bagay na ganun, hindi mo matututunan magkalinga kung hindi naman weak yung tao. Kung kunwari ang asawa mo, Superman, Superwoman, ano kailangan niya sa'yo? Wala. May maigagawa ka bang kontribusyon? May maiaambag ka ba siya? Wala. Meron ka bang pagmamahal na may papakita? Wala. Kasi paano mo mamahalin ang taong hindi ka kailangan? Paano mamahalin ang taong walang kailangan sa buhay niya? Diba? At doon ko naisip, buti na lang may mga pangangailangan tayo sa buhay. Kasi doon tayo umaasa at natututunan natin umibig sa ating kapwa. Mm. At yun pala yung puso ng Diyos. Hindi mo mamidiscover yun. Yung puso ng Diyos, pag-ibig din pala, hindi mo madiscover kung wala yung weaknesses, kung wala yung mga limitations nito. Hindi mo makikita yun. Another example. Kung mahal mo ang isang tao, handa kang mamatay. Paano kung anghel ang manligaw, kunwari, niligawan ka, kung single ka, niligawan ka, ng isang anghel na hindi namamatay. Bibigay niya lahat sa iyo. Ganun. Sasagipin ka niya anytime. Superman ganun. Lahat. Ano ang kanyang pwedeng gawin para sabihin, iyon yung ultimate na sacrifice na ibibigay ko. Kung hindi ka namamatay, ano yung ultimate? Makikita mo na may mga taong magmamahal sa'yo, papakasalan ka, papalit ang pangalan niya, o kaya ibibigay yung kanilang buong sweldo para sa'yo. Magkakaroon sila ng commitment na ikaw ang magiging prioridad sa buhay nila. In other words, isasakripisyo ang buhay, ang oras, ang panahon, resources, time, and everything para sa'yo. Kahit kailangan niya rin. Mm. Doon mo makikita ano yung pinahalagahan ng tao na higit pa sa kanya. Ano makikita, may pag-ibig doon. Isa sa mga bagay na napakatalinong ginawa ng Diyos, may limitasyon tayo. Para malaman kung ano ang puso na dapat maging. Kaya doon, with your limitations, you will choose two different paths. Yung puso na matigas, wala ka ng pakialam, o yung pusong mapagmahal. Kaya kailangan mo yung banal na spirito ng Diyos upang mapanatili yung kapayapaan. Ayun, payapa ka kahit sa kalagitnaan ng pangangailangan. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. And all these things, maintindihan mo kasi limitado tayo.
ito yung mga bagay na hindi naintindihan ng mga anghel. Yeah. Kasi Ang ganda Satan, ng yeah, Yeah, go. ganda po yung sinabi mo na yung pagkalimitado. Hmm. At dito nga sa katulad nung sa kaagapay natin na pag na-realize niya na limitado ako, nawala na yung parang gana niya, di ba? Nawala na yung mga Oo. plano niya. At sabi mo rin, ang ganda ng pagkasabi mo, coach, na dito yung nakikita mo yung pagka-limitado mo is na lilid ka sa pagkakailangan mo sa Panginoon at sa kapwa mo, maaring itong ating kaagapay is mag-reach out siya dun sa mga ibang tao. Lalo na dahil 1 month pa lang yung pagkamatay nung kanyang girlfriend or fiancé is mag-reach out na siya in advance yung sa mga sinasabi natin na mga first coach below, yung first Mm. Christmas, first birthday, first anniversary. Alam Yan. niya, mahirap ang pagdadaanan niya. So, Oo. limitado ako, hindi ko to kakayanin, nawala yung pangarap ko, mag-reach out na ako in advance that I will need help as these Yeah. crucial days come. Yeah. Yan. Pero alam mo na ang paglipas ng panahon magpapabago din sa iyo. Hindi mananatiling ganyan. Ito ang Yes. disenyo ng Diyos sa atin. Kaya nasa loob tayo ng time and space. Hindi ka mananatiling ganyan. Yun yung pinakamensahe talaga ng Diyos sa atin. Mahal kita, hindi ka mananatiling ganyan. Mayroong eternal life, may pagbabago na mangyayari. Ganun. Yeah. Mag- Sa season lang ito ng buhay, isang season. Oo. Yes. Coach, meron din tayo ditong isa pang question. Hindi lamang death, pero parang it's a constant thing naman na pinagdadaanan habang buhay. So sabi Mm. niya dito, ask ko lang din po, bakit minsan po napakahirap pong magpatawad? Ayan. So habang buhay, yun namang this one thing called forgiveness. Mm. Lalo na daw kung paulit-ulit ang ginagawa sa kanya nung tao at lalo na yung gumagawa nitong bagay na nakakasakit sa kanya is close sa puso niya o kamag-anak niya. Ayan. Bakit daw napakahirap magpatawad? Oh. Yan. Well, mahirap magpatawad, to put it in a nutshell. Mahirap magpatawad dahil kasi laban sa sarili natin yun. It's a selfless thing. Ang pagpapatawad ay napaka-selfless. Ang hirap nun dahil kasi kung concern ka sa iyong sarili, image mo, reputasyon mo, o kaya yung inutang sa iyo, o kaya, ay isip mo yung sarili mo. Parang wawa naman ako kung hindi ko binawi. Ganun. Pero ang pagpapatawad ay pagpaparaya, gaya ng nasa Bible. Hindi mo na sisingilin yung kanyang inutang. Hindi mo na bibilangin yung kanyang pag-atraso sa iyo. Selfless 'yon. Mahirap maging selfless, kaya mahirap magpatawad. Pero kung natutunan mo maging selfless, at hindi ko ibig sabihin ang selfless papaabuso ka. Okay? So selfless kasi ang konsepto ng ibang tao, wala kang ititira sa sarili mo. Selfless is like this. It's yung ginawa ng Panginoon. Ikaw ay mas higit pa. Imagine mo, kung isang baby, kung mag-aalaga ka ng baby, magiging selfless ka. Kahit na gabing-gabi tutulog ka, iiyak, wah, 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 tapos gugutom. Di ba? Layo-layo sa iyong routine, tapos bigla kang mabubulabog dahil kailangan. Pero selfless ka, inaasikaso mo siya. Yun. Kailangan niyang laging papalitan ng diaper, kailangan mayroong mga bagay kang inihanda, bibili ka ng mga bagay na sana gusto mo pambili na lang doon sa sarili mong gusto, pero instead na yun, bibilin mo mga gamit para sa baby, mga ganyan. And then, pinaplano mo buhay na may iba kang plano, pero hindi mo na ipaplano yun. Selflessness is one of the difficult things about forgiving. Pero when you're capable of doing it, kailangan maging matibay at matatag ka, mag-grow ka. And to do that, it's a spiritual thing. To be selfless is something also a physiologic thing dahil hindi mo, like fasting, like titiisin, something that patients can do, nako, grabe, ang ganda nun. When you are able to do that because the Spirit of the Lord is with you, mag-grow ka. Nako. Pero alam mo, dami kong gusto talaga. Bakit ba natalakay pa natin to? Ha? Kulang na tayo sa time. Pero, Oh, di bale, ate, Doc A, ang re-request ko ay, please do pray for our listeners na naging participants natin ngayon. yes. Okay, just short prayer and then para next time naman matalakay natin ibang bagay na ito. No?
Yes, sige. Oo nga, Coach Pilo, napakahirap ng pagpapatawad. So, sisimulan na natin doon. Panginoon, ay, tunay nga po na maraming mga bagay na limitado kami at totoong-totoo yung sinasabi ni Coach Pilo na limitado lang ang oras namin dito sa mundong ibabaw, that death is inevitable. And maraming bagay yung hindi namin kaya on our own tulad ng pagpapatawad. Kaya Panginoon, humihingi po kami sa inyo ng saklolo. Tulungan niyo po kami. Sabi niyo nga po sa Biblia that you are close to the brokenhearted. Whether this brokenheartedness is caused by death or loss of a loved one, or by offenses or mga pasakit na ginawa sa amin ng ibang tao. Yeah. All the more po namin na nare-realize kung gaano kahirap mabuhay nang wala po kayo. And so, Panginoon, dito po sa aming programa, pinapanalangin namin ang sino man pong nakakakinig ngayon. Alam po namin na hindi aksidente na kasama namin sila ngayon. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso, ang mga grief, ang mga pain, ang mga heartbreak. Lord, naniniwala po kami at hinihiling po namin sa inyo ang healing and release of forgiveness, release of comfort, and release of peace that surpasses all understanding. Kayo po ang tumulong sa araw-araw naming pamumuhay in accordance to dun po sa ipurso namin yung purpose nyo po sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa programa ng Heartline at sa lahat po ng bumubuo ng FEBC. Thank you po, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Thank you po, Doc Adrian. Ay, by the way, kung meron mga gusto magpa-counseling sa inyo, paano ko kayo makakontak? Yes, Coach Pilo, maari po silang pumunta sa website na selacounselingph.com. So that's SELAH counselingph.com. At pwede rin po sa PACC sa philac.org. philacc.org kung inyo pong gusto niyo pong mag-schedule ng counseling appointments. Sela, ang ganda ng pangalan. Sela is, ibig sabihin ba nun ay, is it peace? To rest, to reflect, to respond. Yan. Mostly nakikita natin sa Psalms, sa Book of Psalms sa Bible. Yes, Yan. Coach. Oh, yeah, I got that. That's a very, very beautiful word. Nako, salamat po. Doc, I'm so glad you were here and you really gave the time. Thank you. Salamat sa inyo. And alam nyo, sana one time makasama ko kayo uli. And I'm praying really, Doc, this is a very, very good program na maging kaagapay kita lagi. Tsaka, It's a joy po na makapaglingkod at syempre makapaglingkod kasama kayo, Coach Pilo. Marami rin po ako natutunan sa mga sinagot nyo sa tanong today. So maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo. At sa inyo, mga kaagapay, salamat sa pag-antabay sa amin. At kami natutuwa na tuloy-tuloy kayong nagpapadala ng mga tanong ninyo. Kung meron kayong mga follow-up na questions para matalakay natin dito, go! I-send nyo lang po sa Far East Broadcast o kaya dito sa Facebook, i-chat nyo sa ating Facebook page, sa Heartline Facebook, or pwede nyo padala sa FEBC chat, meron ding FEBC page doon. And Ate Kyla, one time, send mo sa akin kung paano papadalhin, tulungan sila. At salamat din sa Philippine Association for Christian Counselors. Yan. At salamat din sa mga katropa natin dyan sa Back to the Bible dahil kayo ay tuloy-tuloy na aming pinagpipray din dyan sa mga Kuya Ken, sa mga doktor dyan sa second floor ng Back to the Bible, si Doc Carmela, si Doc Sales, ayan, si Doc, nakalimutan ko yung akalistan. Next time, naku, dami. Lahat naman, kung gusto niyo pa-konsulta sa medical, dyan ako din kasi sa second floor ng Back to the Bible, and I hope to see you soon. Okay? By the way, salamat sa ating mga nakasama at tumutulong sa atin sa Bukawi Transmitter Site. Sila Prodtech on duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Masura, Reggie Villena, Aline Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancio, at ang ating engineer, JB Tabua. Siyempre kay Ate Kayla Escalante. Salamat sa inyo. God bless.
Patuloy tayo sa Heartline. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. See you again next week. God bless, ate. Okay po. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.